Oh yes, this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bacola Podcast. And we are Live and direct. Eto, nangyayari. We are live. Hindi tayo live pala. We are recording in the Fitness Army. Yan, dito sa Visayas Avenue. Sa HQ ng Fitness Army. At kasama namin ang isa sa mga owners, no? Isa sa mga owners at isa sa pinakamabangis. Pinakamabangis na content creators. And maraming salamat at pinaunlakan tayo. Tama. Ni nag-iisa na si Haring Bangis. Yeah, let's go. Haring Bangis. Joriel Labrador. Yun, tol. So, kumusta ka naman, Haring Bangis? Ayos naman tayo dyan. So, ano bang topic natin for today's video? Actually, hindi ko rin pero madami naman tayo since malapit ng mag-Valentine's. Yun. Diba? Itong mga ating si Haring Bangis mukhang isa sa mga pinakamachismo na mga kalalakihan sa internet. Tama. Chris Bacola. Nakikita ko yung mga workout videos ni Haring Bangis. Ako lagi na ma-motivate. Hindi yata tatapatan ng iyong pagka-fuckboy nitong Haring Bangis na ito. Ibang level to. Kaya nga siya yung hari ng mga mababangis. Hindi, pero bro, this is a great place, itong Fitness Army. Well, alam naman ng mga tao yun, di ba? That you are the owners. Kasama yung si Utol mo na si Rendon na na-meet namin kanina. At saka kasama rin natin, syempre, ang tropa na si Aaron. Boss A. Let's go. Gang. Medyo balita ako sabi ni Haring Bangis, ikaw daw ay May nakaraan. Ano ba yun? May nakaraan daw kayo ni Bea. Ano yun? Bago pa mag-pandemic. Bea Alonzo ba to? Bea Alonzo. Hindi, pero bro, kasi eto, nung sinabi si Chris kasi nagsabi sa akin na parang, pwede pala nating ma-guess si Haring Bangis, di ba? So, kasi parang nabanggit niya sa akin na parang interested ka daw mag-podcast. So, anong mga tamang, can you tell us more about that? Paano tamang Wala, kung anong trip mong pag-usapan sa pag nag-podcast ka, gano'n. So, ako kasi mas gusto ko yung yung magte-trending, yung nakaka-relate, yung karamihan. Diba? Parang yung issue ni ngayon, ni Bea Alonzo tsaka ni Dominic Roque. Yun ang gusto kong talakayin ngayon. Sige. Talakayin natin yan. Kasi yung last episode, tinalakay natin yun. Pero ngayon may bagong mga kaganapan. Diba? May bago. Actually, may yun nga, sabi daw kasi dun sa... Kasi una muna, syempre, kakasal daw sila. Diba? Kakasal sila, tapos biglang hindi natuloy ang kasal. Na sabi na naman sa pag-ibig ang sa ganda ni Bea sa sikat kasi may prenup daw yung prenup, 'di ba? Kaya siguro gusto nila hatiin yung mga kanya-kanyang kayamanan. Ayaw maging parte ni Bea si Dominic sa kayamanan niya. Actually, yun ang napag-usapan natin before nung actually nagpi-premiere ngayon as we recording. Pero may bagong development. Meron. Bukod dun sa prenup, ano yung bagong development? Haring Bangis. Yung bago kasi nalaman na meron siyang meron siyang Sponky. Sponky. Oh my God. Ano kasing Sponky to? Sino may Sponky? Si Bea o si Dominic? Si Dominic. Pero yun ay parang kumakalat na issue lang yan. Rumors. Si Ian Gasa na naman yata lagi na lang si Ian Gasa nagpapakalat ng mga rumors. Pero hindi mo rin kasi masisisi yung isang, syempre, nung bago pa lang siya mag-artista, gusto niya talagang sumikat. No choice ka. Kasi sa panahon talaga ngayon, kung hindi mo gagawin yung mga bagay na yan, hindi ka sisikat Tama. Diba? Kailangan mong ibenta yung kaluluwa mo. Diba? So, kumbaga ikaw, Coach Aaron, magtatanungin kita, sisikat pero ibebenta mo yung kaluluwa mo sa bakla o okay ka ng ganyan? Mamili ka! Hindi, ganun yun Kasi mamimili ka. Kasi ako, napagdaanan ko na yan. Kasi ako dati, nung mga college ako, teenager, gustong-gusto ko mag-artista talaga. Ayan, kasama ko yan, si Aaron. Gustong-gusto talaga namin mag-artista. Pero ang kalakaran pala dyan, pag gusto mo mag-artista, may mga mag-handle sa'yo mga bakla.
Talaga? Tama. Meron. Paano ka nag-approach? Paano ka nagsimula para maging artista? No, yung Mag-audition ka. paano? So, kunyari, may talent ka, mag-audition ka, naghahanap sila ng ganito. Mag-audition ka ngayon. So, ngayon, pag nag-audition ka, meron dyan mga bakla. Yan yung mga director, mga manager. Oo. Sila nandyan, manonood sila sa'yo. Ngayon, pag nanonood sila ngayon, natipuhan ka nila, na-approach ka nila. No, gusto mo bang sumikat? Gusto mo bang magkaroon ng movie? Ngayon, syempre, ang gagawin niya, boyfriending ka niya. Syempre, hindi naman pwedeng pasisikatin kita tapos walang kapalit. Kailangan what's Diba? in it for me. Pero Oo. saan ka makakahanap ng mga contact na yun? Paano mahanap yung mga auditions? Marami naman sila nagpo-post. Halimbawa, sa Starstruck, magpo-post sila sa PBB, Oo. mga ganyan. May mga pa-audition yan. So, yung mga panel of judges doon, karamihan doon, mga bakla. Karamihan doon, yung mga naghahanap talaga na matatalent nila, yung matutulungan nila. Pero, syempre, hindi ganun kadali. Kailangan magbenta ka ng kaluluwa. Kaluluwa. Kailangan magpa-torja ka. So, Magpatid na sa puwet, kumbaga. Oo. so ikaw ba, Haring Bangis, ay na-offeran? Na-offeran ka ba? Marami Paano sila mag-offer? Marami yan. Talagang o-operan ka. Tatanungin ka direct to the point. Sabi nila, uy, gusto mo bang sumikat? Gusto mo magkape? Oo, gusto mo magkaroon ng movie. Oo. Ganito. Tapos, hindi nila directly sasabihin na anuhin kita, titirahin kita sa Wedpo. Oo. Oo, kasi syempre, mahiya din yun. Syempre, baka ma-open. Tama. Lilinlangin ka muna nila. Oo, ganun. Matotorpe-torpe pa yan eh, di ba? Ang sasabihin nila sa'yo, gusto mo magka-movie. Tapos, syempre, alika dito, sama ka sa akin. Punta ka sa kondo, punta ka sa bahay. Ganun ang mga approach nila. Pero syempre, pag ikaw, alam mo na yon. No. Ba't ako pupunta sa bahay mo? Syempre, ibig sabihin, bago mo ko bigyan ng movie, may gagawin mo na tayong hindi ka nais-nais. Oo. So, dyan pumapasok yung mamimili ka. Kung gusto mo bang sumikat, pero gagawin nyo yun, o doon ka lang sa hindi ka sisikat. Kaya hindi ako sumikat eh. Kaya nga. Gusto kong mag-artista pero hindi ako naging artista kasi hindi ko kinaagat yung mga ganyang offer. Doon ka sa mahabang proseso, kumbaga. Oo. Kaya ngayon, pinipilit ko talagang mag-artista eh. Audition ako ng audition, nag-Pinoy boy band ako. Gusto ko sumikat talaga. Oo. Kasi naiingit ako sa mga artista eh. Putya, gusto ko yung ganito, yung tinitignan ako na nagkakagusto yung mga babae sa akin. Tama. Gusto ko yung ganito artista eh. Pero, ang hirap din pala kapag wala kang kapit. Tama. So, dalawa lang yan eh. Kung may kapit ka, pamilya mo, artista talaga yung pamilya mo, Oo. o kakapit ka sa bakla. Tama. At feeling mo itong si Dominic Roque ay kumapit sa patalim. Yan ang Yan ang- sinasabi nila. Yung saging na Sinasabi. ipinasok niya sa butas ng puwit. Oo. Di umano. Di umano. Di umano. Di umano eh. Kung umano balik kay siya. Sian Gasa man yan, di natin alam. Oo. Pero it's balik lang tayo dun sa mga bali-balita. Of course, these are all rumors na ang sinabi kasi itong pamilya ni Bea kasi may prenup. Parang hindi naman daw pala ang lumalabas parang hindi naman problema yung prenup. 'Di ba? Hindi naman problema yung prenup. Yun nga lang nung naglatagan ng prenup, naglatagan sila ng mga assets na mga properties nung nilang dalawa. And then biglang meron silang nakita ng mga assets ni Dominic na parang paano ka nagkaganyan? Oo. 'Di ba? Meron siyang gasolinahan, Chris Bacula. Oo nga eh. So, Pero, teka lang No. mawalang galang na lang. Nandiyan na yung Starbucks kasi kukunin ko at babayaran sige. ko. Sige. Kami muna dito. Kayo Kami muna, muna kayo dito. muna. So dahil dito doon nga sa na-discover nila, nagtaka sila. So ngayon pinasi-CI nila tong si Dominic. Oo. Tapos napag-alaman nila na yung pangalan ata. Tama ba? Oo, parang parang hindi naman sa iyo to. Sinong parang nagbigay- binigyan, parang Oo, gano'n. binigyan. Parang siguro inilipat yung pangalan. Oo. Oo. Kunyari, ililipat ko sa yung pangalan. Siguro na-trace yun. Kanino Oo. ba galing yan? Paano mo na-afford yan? Oo, kasi model si Dominic eh. Paano, 'di ba? Paano ka Oo, naging? artista ka lang naman. Paano ka makakabili ng ganyan? Tsaka hindi ka naman sikat na sikat. Oo. Di ba? Actually, hindi ko nga kilala si Dominic Hindi ko rin kilala. Diba? Hindi dahil lang kay Bea. Ano ba mga pelikula nung Oo, Dominic na yun? hindi talaga siya sikat eh. Kumbaga wala lang siya. Ngayon lang siya pumutok nung nagkaroon siya ng Bea Alonzo. Oo. Oo. So ngayon, dahil so ganito ngayon ang tanong. So ano ngayon kung binigyan siya? Bakit deal breaker yon na Haring Bangis? Siguro, si Bea Alonzo kasi, alam natin na yung pamilya niya maganda, mas mayaman. Siyempre siguro, as Bea Alonzo, yung pamilya ko, ayaw kong magkaroon ka ng asawa na pumapatol sa bakla. Oo. Parang ganun eh. Kasi kung isipin mo naman, kung may nagbigay sa kanya ng
ng gasoline station, okay lang naman nagbigay lang naman Pero syempre, as mayaman yung pamilya ko, ayoko mabahiran yung Alonzo family na meron ka palang ganyan dati, ba't hindi mo sinabi sa akin? Oo. Parang, ba't di mo sinabi na meron pala nagbigay sa'yo ng ganyan? So ngayon, nung nalaman, siguro, nasaktan, putya, yung mo pala, yung mapapangasawa mo, pumapatol pala sa baklayan. Yun ang matindi. Kung bakit, ang sa tingin mo ba, inilihim nitong Dominic na ito kay Bea ang kanyang mga nakaraan? Feeling ko. Kasi kung Diba? hindi niya hindi na sila aabot sa Kasi sa pwede naman niyang propose, sabihin na ba, sila ni Bea, parang, actually, itong gasolinahan ko, bigay sa akin ni Oo. Dapat sinabi niya. Diba? Ni Rudy. Oo. Diba? So, Ni Mama Monchang. Binigay to ni Mama Monchang at least, alam na ni Oo, Bea. alam Diba? na. Honest talaga. Pero kung mabubuking lang nila yun, dahil dun sa investigator, Oo. diba? Parang tekang, Oo. ano pang itinatago? Tsaka, bakit mo Hayop tinatago? ka? Diba? Oo, Pwede mo diba? naman sabihin kung wala kang talagang ginagawang masama. Tama. Pero sa akin kasi, kung magbibigay, pero kasi hindi mo rin masisisi si Dominic Kasi baka mamaya may pangarap din siya talaga na, hindi pwedeng mag-settle ako sa ganito Kailangan kong gawin to para sa pamilya ko, para sa future ko. Kaya, no choice Parang, artista lang ako Parang, kailangan kong gawin to. Siguro, hindi mo rin masisisi kasi yung tao di ba? Pero kung di ba, isipin mo, gasolinahan, bibigay lang sa'yo. Oo, 15 million mag-franchise niya. Oo, 15 million. Tapos, ano kayang gasolinahan yun? Kung hindi naman siguro yung Uni Oil, siguro baka Shell yun. Kung Ano kaya yun? Sa tingin Ano mo, kayang, Coach di ba? Ron? Petron. Bakit? Petron. Bakit feeling mo lang? Feeling mo lang, no? Feeling Pero ko, ikaw, Coach Aaron, parang may nalink na rin ba sa'yong bakla? Ganon? Parang, baka pwede ka naman mag-share ng mo. Nung nag-artista tayo dati, mga 10 years ago. Pinagkamalangan si Coco Martin ka, Oo. di ba? Oo. Yun, marami talagang offer sa Ay, Kaya- hinawakan yung puwet mo, gano'n. Hindi kasi sa may chat- mga gano'n, sa- parang, sa di ba, yung mga ibang bakla, pag natipuan ka, hawakan agad yun. Oo, gano'n sila At Depende. May mga baklang agresibo Oo, talaga. may gano'n di ba? talaga. Anong experience mo Hindi, doon? puro sa chat lang naman online. Ano Chat. tawag doon? Parang nag-message sa'yo. Oo, tapos... Pero bakit parang nung isang araw, nung nag-audition tayo, parang maluwag, sabi mo, lumuwag yung puwet mo? Ano ba? Bakit mo nalaman naman lumuwag? Hindi, sabi niya kasi parang ang bilis niya, parang lumuluwag daw yung niya. Hindi, pag umutot, paano Oo nga, Ganun parang wala na pumipigil. Kito kasi, kito. Pag umutot siya, Oo. ganun Hindi Tsaka sabi niya, hindi na daw siya umiire pag tumatay siya. Grabe. Sabi ko, paano ba na nangyari yan? Kahapon lang, nag-audition tayo, magkasama tayo Wala mo malalaman, no? Oo. So, ayun, Pero may isa pang kumakalat na issue. na issue. Dahil single na daw ulit si Catherine. Oh. Oo. Dati daw, nalilink daw si Dom Kaya galit si Daniel Padilla kay Dominic Okay. So, pwede rin daw isang yun. Isang factor din. Oo. Pero para sa akin kasi kung ganun lang ang hindi sila maghihiwalay. Feeling ko nga sa yan, sa bakla. Oh. At malay mo, anong feeling nung bakla? Ikakasal na tong boy toy ko Oo, yun nga baka mamaya binawi. Yun ang mahirap. Siyempre, kakasal ka na. 'Di ba? Ako nagbigay ng mga ari-arian mo Babawiin ko na 'yan. Yung kondo daw ni Dominic 40 million. Diba? Pag-aari daw ng isang politiko na Oo, lalaki. 'di ba? Yun ang Saan ba? Sa Rockwell? Hindi ko alam Pero kumaga, parang 40 million na kondo, parang tapos model ka. Hindi man sa minamaliit natin nitong Dominic, pero alam naman natin ang bayaran dito sa Pilipinas. Oo, hindi ka makakabili. Siguro Oo. makakabili ka siguro mga 30 years pa, ganun, Oo. di ba? At saka Mag-iipon ka talaga. kailangan makuha ka muna sa mga international Tama, na mga model. Dapat umarampa Tsaka ka na pwede sa Paris sana yan. Pwede sana yon kung talagang marami siyang endorsement. Oo. As per Dominic, parang hindi naman siya ganun kasikat Oo. Pati nga pelikula, wala akong narinig na pelikulang sumikat sa kanya Oo. Oo. So mukhang itong usapan ito lumayo na, no? Mukhang tinanakay niyo yung nakaraan ni Dominic Roque. Oo. Ikaw, Coach, may experience ka ba sa mga sa mga ganyan, sa mga bakla? Marami. Kahit na Sige medyo na, pwede, matanda na ako. pwede bang kung gano'n nakaluwag ang iyong wet ko ngayon? Well, inisip ko na kasi minsan na bumigay sa sistema kasi di mo na ako ganun kayaman Yun nga Pero mahilig akong makipaghalubilo sa mga mayayaman, sa mga elitista. So, one time, napabarkada ako dito sa mga elitista sa club scene. So, maraming kabaklaan dyan.
Pero iniisip ko minsan kung talaga bang gusto ko to. Parang iniisip ko, baka mamaya pwede. Kasi may mga tropa ako na mamakla eh. Yung mga possibilities. Kung naisip ko kasi kung sila nga nakayanan nila eh. No. Kaya ko kaya. Pero hindi eh. Hindi mo talaga kaya. Hindi ko talaga trip eh. Kaya kong sakyan minsan yung kunwari yung lalandiin ako, halik-halikan ako. Pero hindi para malibugan ka sa kapwa mo lalaki. Ikaw paring bang isa paano mo tinanggihan yung mga nag-o-offer sa'yo dati? Pag may mga ganun nag-o-offer, hindi ko na lang siya parang hindi ko na pinapansin yung mga Yung offer na, hindi ko nare-replyan? na nire-replyan. Ayoko ng ganun kasi. Kaya inisip ko, nagsimula ako mag-vlog kasi gusto ko sumikat talaga. So eto, vlogging, wala ka ng director na dito, ikaw na mismo director ng buhay mo. Pero may pwedeng magkaroon ng consequence yan na parang, ina mo, ayaw mo, ayaw mong tumuwad, hindi kita ibubuk, hindi ka magiging artista. May mga ganun Ganun bang talaga. pangyayari? Ganun talaga. Ganun talaga. Di ba? Oo. Ako, meron ako na nasalihan na isang indie film eh. Tapos may namita akong director doon. Ayoko ng pangalanan kung sino siya kasi hanggang ngayon nasa industriya siya at sikat ang kanyang talent management. Iniimbitahan niya ako sa kanyang mansyon dyan sa east side ng Maynila. Oh. Saan ba yung east side? Marikina. Yun, so, syempre, inuman, di ba? Sa bahay, dalawa lang kami. Matik na yun. Matik na may mangyayari. Kasi gawain ko rin yun pag may inimbitan akong babae sa Malabon, di ba? Tara, inom tayo, chill lang. Pag sumama ka, alam mo na. Alam na. Maaring hindi matuloy yung sexy time, pero may plano ka eh. May plano ka. May plano ka. Pero naisip ko kasi gusto kong pumunta kasi sabi ko, sikat yung mga hawak nitong artista eh. Baka sakali pwede akong magkaroon ng konting limelight. No. Pero naisip ko rin, kaya ko ba talaga yun? Or mag-away ka rin eh. Teka. Sa pagkatao mo eh. Etong Eklabo ba na director na to ay matanda na, kasing idaran mo o ano? Siguro mga 3 years lang yung tanda niya sa akin. So medyo Medyo match pa. Oo, diba? Pwede pa. Kasi May asim pa. medyo nakakadiri yung mga tamang 16 na, di ba? Pero Tapos- hindi siya yung typical na bakla. Ano siya? Mukha siyang lalaki. Brusko. Actually, may anak yata siya. Sa pagkakatanda ko, nung nagkausap kami, and meron siyang isang anak. Tapos alam niya, may anak din ako sa parang, one thing in common. Pero kumbaga, gwapings tong na to. Kung nagkataon na lang. Initial. Baka pwede natin initials lang. Diba? Papakita ko na lang kung sino siya mamaya. Sige. After off topic. Kasi hanggang ngayon, friend ko pa rin sa Facebook yun. Nagme-message pa din sa'yo. Hindi na, pero yung mga talent niya, dapat na-invite ko sa podcast. Kaso may isang talent siya na sumikat ng sobre. So, hindi ko na ma-invite. Alam mo kung sino ka? KM. KM. Sinabi mo rin, Chris, ba ako sa'yo? Hindi. Hulaan niyo kung sino yan. Sinabi mo rin. Grabe, no? Pero hindi kasi halos lahat naman ng Hindi man ako, comics man. Comics man. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Grabe. Coco Mar. Ako, hindi. KA, hindi ba? Masyadong mataas na si Coco eh. Pero hindi natin minamalit yung mga bakla. Oo naman. Respect din. Respect din. Kasi wala ganun talaga eh. Tama. Ganun talaga eh. Siyempre parang kumbaga isipin mo babae rin sila eh. May pangangailangan din sila eh. So depende na lang sa lalaki kung gusto nila. Di ba may mga meme na lumalabas yung ito typical to sa mga player sa barangay. Yung mga inter-barangay na mga sikat. Meron silang bakla usually na sponsor. Tapos may chick sila. May girlfriend. So doon yung kinukuha yung pang-date. Tama. Di ba? Yun yung meme nun eh. Parang cycle eh. Cycle. Nakikinabang siya doon para ibigay to dito. At saka Ecosystem. Yung sinabi ni Haring Bangis kanina, yung mga bakla na director, may yan eh. Kumbaga, may pangangailangan nga at saka biological instinct yan eh. Yung libog, hindi mo talaga nararamdaman ng lahat yan. Ultimong mga pari nga, minsan hindi makapagpigil sa kalibugan. So, etong yung mga ganyan, as long as hindi minor de edad yung hahalasin mo, di ba? May consent. May consent. At saka, kasi adults naman yung mga tao. And, although minsan may mga power dynamics na na parang, pag hindi mo ginawa yan, may consequences. Yun ang hassle doon. Tama. Pero,
ano yan eh, parang it's a jungle out there. Di ba yung kwento ko sa'yo, nandun ako sa loob ng isang siksikat na club. Tinorid ako nung kilalang bakla. Oh. Pero wala akong magawa kasi nandun ako sa table niya eh. Nandun ako sa VIP table nila. Ano palang feeling pag ganun? At nung una, parang gusto mong sapakin eh. Oo. Pero naisip ko, hindi Habang tumatagal, okay din. Saruban pala. Hindi siya okay, pero kasi libre yung alak eh. Iniisip mo na, libre yung alak ko, nakakausap ko itong mga magagandang chicks na to, mga artista na to. Kaya parang sige na nga. Pero hindi ko matanggap nung time na yun eh. Sumalungkot ako nung nandun ako sa gilid. Tapos, meron din akong friend. pero okay kasi ano siya eh. Parang, at least ikaw, inaamin mo eh. Oo, tinoring talaga ako kasi sabi ko, di ba kasal ka? Kasi ang mahirap kasi dyan pag hindi mo inaamin eh. Parang si Coach Aaron. Oo nga. Ano bang hindi namin alam sa iyo, Nag-chat Aaron? lang na nagyan nga proposal. Pero, Ano 10 ba years ago pa nangyari? yung Anong ginawa sa'yo? Nag-offer lang ng 10 million, 20 million. Tapos? Walang hawak, ganyan. Hindi kinawakan. Ano yun? Only Pops yun. 10 million, tinanggihan mo 10 million? Ako, Kaya kung nga ako eh. yun, magpapatsupaan na ako nun. Kasi Hindi. Di ba? Ano ginagaya ko ba lang gagawin yung, doon? yung tinatahak na yan, Haring Bangs eh. Parang ano talaga, kailangan wag kang dadaan sa ano. Shortcut. Short. Kailangan talaga long process. Para may matutunan ka sa buhay mo. Sa bagay. Pero hindi ka naman na-molest siya yung to the Hindi, point kwento na mo yung hinawakan yung puwet mo. hinawakan. Hindi hinawakan lang naman kasi parang siguro gigil na rin sa'yo. Kasi ano ka nun eh, condition yung condition katawan. yung Nakita ko yung mga katawan mo eh, katawan oo. ni Coach A. Oo. May abs. May abs talaga, di ba? Oo. Baka pwede natin pakita yung konting puwet. Oo. Pwede ba yun dito sa ano? Pwede walang censorship dito sa akin. Glutes. Pero yung ano yung nangyari sa akin. Buti nga may artistang babae doon na kinomfort niya ako eh. Sabi niya sa akin, hindi mo ba na-appreciate na hinahalikan ka niya? Ibig sabihin, may itsura ka. Desirable ka. Para kumalm down na ako kasi hindi ko talaga matanggap eh. Initials. Tapos, sabi niya, sige ka to na lang, para hindi ka na harasin yan, kunwari magkasama tayo ngayong gabi. So, hindi na niya ako hinaras nung King Gay na yon. Tapos, sabi niya, sige, hatid mo ako sa condo ko. Sabi nung babaeng artista. Tapos nung hinatid ko siya sa condo niya, ako naman yung humalik sa kanya ng walang paalam. Tapos sabi niya, wag ka na ginagawa mo. Tapos sabi ko, di ba sabi mo? O di ba, di naramdaman mo rin naramdaman ko kanina pag ayaw mo sa isang tao. Para niya, Chris. Tinuro ko sa kanya. Style eh. Pero si Coach pala, medyo ano rin pala siya, medyo may pagkamalibog din. Ay, nako. Ibang Ay, nako. Kasi ano eh, Marami Ano yung sino mas malibog sa inyo? Nabitin siya. Pero ngayon, tumatanda na tayo. Medyo, wala na tayo sa market eh. Wala na tayo sa market. Pero Coach, anong aral na may bibigay mo sa issue na to? Sa mga nangyayari ngayon, dahil sa kanila. Yung nakaraan mo kasi, hahantingin ka rin yan eh. Kahit kung sobrang ka na established or successful, yung mga ginawa mo in the past, tingin mo nakalimutan na, babalik din yan eh. So make sure habang hindi ka pa sikat or kung ano man, kaya mong panindigan kung ano man yung ginawa mo. Kaya naging pokpok ka naman dati o namakala ka dati. Kailangan maging matapang ka na harapin. Ano ngayon kung namakala ako, Bea, di ba? At least yung ethics kong sa'yo na, di ba? Pwede nga trisan mong gusto mo eh. So parang mamimili ka kung gusto mo nang malinis ka, wala kang pagsisisihan, o tatanggapin mo yung mga ginawa mo dati. Parang ganon. Lahat naman tayo may mga dumi, di ba? Pero kailangan natin magpatawad doon sa nakaraan. Kasi dati, siguro kung totoo nga yung allegations kay Dominic, bata pa siya noon eh. Wala siyang pera, hikaw siya. Kailangan niya mag-survive eh. So, yung mga time niya, wala siguro siya. Pero tingin mo, mentor. Coach, yun ang paraan. Kasi sabi mo, hindi siya, kailangan niya makasurvive. Pero tingin mo, yun ba yung pinaka-paraan para makasurvive siya? Depende sa tao kung paano siya lumaki sa mundo eh. Para sa akin kasi depende kung tamad ka. Oo. Kailangan mo nang kumapit sa patalim. Maraming... Kung baga wala kang diskarte, yan lang ang alam mo eh. Tama. Parang ganon. Parang mga babaeng nagpo-prostitute. Pwede naman sila mag-cashier or mag-gym coach. Yung nga lang di nila gusto yung 9 to 5, nangangamuhan sila. At least gusto nila 4 na oras lang, titrain lang ako ng 5 lalaki. Okay na ako. Okay na sila doon. Pag di ka napagod, may pera ka pa. Oo, tapos maganda ka pa lagi. Yung nga lang, bababuyin ka talaga. May feel mo talaga iba't ibang laway sa katawan mo. Pero nag-work sa kanila yun eh. So, depende talaga sa tao, no? Depende sa tao. Parang sa pag mamamatay tao ka, di ba? Maruming trabaho, pero
kailangan may gumagawa pa rin eh. Oo. Parang ecosystem ng mundo eh. Ikaw, coach, anong ano mo doon? Anong sa tingin mo, anong aral na makukuha natin dyan? Ayun, dapat bago mo pasukin talaga yung engagement level na, bago ka mag-guess, kailangan talaga, alam mo na talaga yung buong pagkatao, background na. Umpisa pa nga lang eh. Pinapasiyain niya na eh. But sa kanya lang papasiyay kung kailan ikakasal na. Ang hirap na maging girlfriend ni Bea, pinapasiay pa, no? Oo nga, no? Hinaalam yung background mo, no? Ang problema kasi ni Bea ngayon, matanda na siya. Napaka-unromantic naman. Papasiay mo bago mo sagutin, di ba? Di ba, first date nyo? Sino yan? Private investigator ko, may mga tanong siya sa'yo. Di ba? Kasi nagsayang lang siya ng panahon, di ba? Pero siguro, nagduda rin kasi, siguro, bakit ganito? Bakit may mga ganyan ka? Hindi mo naman sinabi sa akin dati. Oo. Ngayon ikakasal na tayo, magde-declare na tayo ng ari-arian natin, tsaka mo sasabihin. Mahirap kasi aminin sa taong mahal mo yung totoo eh, yung nakaraan mo eh. Hindi lahat matatanggap eh. Tama. So baka natakot siya. Baka natakot siya. Akala niya hindi malalaman. Saan kaya inamin yun, no? Sa marriage counseling? Kasi doon may mga counseling mo na yun bago ikasal. Baka doon nag-open up. Or baka baka yung Dom, best friend pala ni Bea. Yung Sino? Spunky? Yung Spunky? Baka. Yung showbiz kasi maliit lang eh. Tapos pasapasahan lang sila. Lalabas din yung baho eh. Well, kung makalaman o hindi, ang payo ko sa inyo, mag-protection kayo. Huwag kayo magtumira ng puwet na walang condom. Tama. Ba't tinuturo mo siya? Ano naman niya yan? Na-try niya na? Hindi, yung camera. Yung camera niya. Akala ko siya eh. Pero Jay, ikaw, Nagugulo yung camera natin, teka. Nagugulo. Na-approach ka na ba? Medyo naggulo yung ano natin. Sige, mag-usap muna kayo. Ikaw, tumatakas ka sa usapang bakla. Hindi kasi, hindi ako makaswitch eh. Nawala yung ibang cameras kasi. Pero ngayon, naayos ko na. Pero ano eh, no, ang napaka-sensitive ngayon na ano eh, yung tawagin mo nga lang bakla, yung bakla ngayong mga time na to, mahirap na kasi may mga madaling ma-offend eh. Oo. Ano ba dapat tinatawag sa kanila? Gay. Hindi. Juding. Joke lang. Hindi, may mga woke kasi, yung mga woke ng mga tao, like yung mga, hindi lang bakla. Bakling. Mga iba ganun eh. Baklit. So parang meron silang pronoun na kailangan mong sabihin. Kunwari, nag-identify siya na babae siya, kahit mukha siya na lalaki, kailangan tawagin mo siyang miss. Kunwari, miss. May mga ano yun, may mga bakla na yun ang gusto. Hindi naman lahat kasi ng bakla gusto yun eh. Hindi lahat ng bakla naniniwala na ano eh, na ganun yung na babae sila. Diba? Sa US kasi hindi okay yung mag-dead name ka. Ibig sabihin, kunwari, si Alan ka dati, tas ngayon mukha ka na babae, tas Christina ka na. Ayun yung tinatawag mo siyang Alan eh. Yun eh, yung mga nag-identify lang. Kasi nauuso sa doon sa mga woke. Hindi lang sa US eh. May mga woke na rin kasi dito sa Pilipinas eh. So itong mga ideology na yan, ang tawag dyan yung gender ideology nga. So, ang sinasabi nun, kung ano yung feeling mo na ina-identify mo na gender, yun ka. Tama. So let's say ako, lalaki ako, di ba? Kita-kita naman, lalaki ako. Pero pwede ako mag-identify as babae. So, naniniwala ako na babae ako, kunyari. Tapos ikaw, kahit tingin mo lalaki ako, say tangina, hindi ka naman babae. Wala kang kailangan mag-conform ka dun sa paniniwala ko sa sarili ko. Kasi yun yung ideology na parang kung ano ako, yun ang totoo. Yun ang kailangan lahat sumunod dun sa tingin ko sa sarili ko. Wala na ako pake dun sa tingin mo. At saka doon sa reality na parang lalaki talaga. Yung anak nung NBA player, sino ba yun? Kevin Durant ba yun? Hindi ka. Si Dwayne Wade. Si Dwayne Wade, meron siyang anak na baklite. Lalaki siya pero nag-identify siya na babae. Si Dwayne Wade, kasi woke din siya, sabi niya, sige, pagpapabayaan ko na magbihis ng babae itong anak ko lalaki. Kasi so natanggap niya na? Tinanggap niya. At pinalakpakan siya ng mga tao sa US, yung mga woke. Kasi ano yun eh, woke point sa kanila. Paano kaya yun pag nag-basketball yung anak niya sa babae sasali yun? Yun, pwede mangyari. Actually, tanong yun. Nangyayari na nga yun. Tanong yun. Nangyayari sa US. Kasi sa tate, yung women in sports, yung transgender in sports, issue sa kanila yun. Merong mga 6'4" na isang yung Leah Thomas. Leah Thomas. Basta 6'4" na athlete siya, swimmer siya, lumalaban siya sa mga babae. Tapos yung pagitan,
Ewan ko nagsuswimming kayo pero pag yung pagitan nung kasi sa mga Olympics, yung pagitan nung nanalo at saka nung second, mga fraction of a second lang Oo. 'Di ba? Ito, layo talaga. Mga almost 1 minute. Putsang, Ganun siya kabilis. Kaya nagiging issue, Oo, no? So, Iba pa rin kasi pag lalaki yung katawan mo eh. Oo. iba talaga. Iba talaga. Mas malakas talaga kasi yung lalaki. So, Kaya nga. pag dun sa gender ideology, discarded yon. Kumbaga, hindi it doesn't matter. Well, ang sinasabi kasi nila, bago tanggapin yung transgender na tao, let's say, yung Leah Thomas nga, they need to undergo 1 year of hormone therapy. Pero kahit na ganun mo, una, ang laki yung mga fast twitch muscles mo. Mga muscle niya, hindi mo na maano yun. Oo, yung biology niya, yun na yun eh. Lalaki Diba? yung nature niya eh. Yung puberty, lahat ng mga benefits ng pagiging male nakuha niya, 'di ba? So it's really disadvantageous and unfair dun sa mga babae. Totoong babae. Oo. Meron nga ngayon yung si Bretman. Kilala mo yun si si Bretman. Bretman. Di ba? Yun, babae siya pero laki-laki ng katawan ni Bretman. Hindi, lalaki talaga yun. Pero bakla siya, di ba? Oo. Nag-identify siya as a gay man ba? O Hindi ano? ko sure. Pero mukha siyang babae kasi naka-lipstick siya. Tapos mainin siya. Pero at the same time, brusco siya. Brusco yung katawan niya. And sobrang ang dami niyang fans eh. Sikat nga siya sa MTV ngayon eh. So, si Bretman okay yun, goods yun. Kaso, may mga extreme na parang Bretman na kahit ganito itsura ko, magsi-CR ako sa CR ng mga babae. Yan. Kasi babae ako eh. Kahit may edits pa ako. Ngayon, kung ang concern mo, hindi sa Bretman paano pag may pedophile na ganun? Tapos meron kang 12 years old na babae na anak mo na mag-CR doon kasama yung maskuladong mukhang babae na may edits. Diba? How sure are you na safe yung babae doon, yung 12 years old? Tama. Ano yan eh. Kaya, pero ang sasabihin kasi noon, yung mga naniniwala dun sa gender ideology nga, karapatan niya yun. Yun ang paglalaban nila, di ba? Actually, sa ano yan, yung Soggy Bill, kasama yan eh. Parang, yung Soggy Bill, parang i-recognize mo na yung, kung ano yung how you identify, kailangang irespeto ka ng batas. Tama. Kaya, kumbaga parang masarap pakinggan eh. Pero pag inisip mo, ano siya eh, parang it would create a lot more problems than it solves. Saka kung Diba? crucify ka. I know na they mean well. Kasi sa totoo lang, madami naman talagang mga bakla na Naapi. kumbaga naalipusta. Oo. Pero I don't think lying to them that they are biological females when they are actually biological males would help them, 'di ba? Hindi naman ganoon eh. Kumbaga parang mas maganda kung tanggapin mo sa sarili mo, Oo. 'di ba? At maging totoo ka sa nakaraan mo, di ba? Huwag ka magsinungaling. Kaya nga ako na-biktima eh. Nabiktima ako ng transgender kasi akala ko babae siya eh. Walang bakas ng pagkalalaki. Siguro naka-hormone siya, wala siyang Adam's apple. Tapos ang ganda niya, may boob siya, may vagina nga siya. Ikwento mo, Chris, ba ko na kay Ayaw ko Yaring na Bangis. balikan yung nakaraan. Kaya Yaring Bangis. Meron kasi kaming ano niyan. Meron kasi kaming video Ay, naku, niyan doon sa nakakahiya, podcast. mag-shades ako. Doon sa podcast namin. Meron siyang inuwi sa kanila na transgender. Tapos, kinantot niya nga. Kumbaga parang tamang hinala na, tinuloy pa rin. Kung magana sa BGC kami, nanghihinala na ako, bakit parang may mali sa babaeng ito. Tapos sabi ko, pasensya na, wag ka ma-offend Transgender ka ba? Tapos sabi niya, hindi, babae ako. Okay. So, syempre ako, single ako nun, di ba? So, konting alak pa, tapos tara, magmalapon tayo. Kasi gusto ko talaga makita yung kaibuturan ng kanyang puday. Kung talagang may edits ba o wala. Tapos syempre, kinapa ko muna kasi pag ako nakakapa ng edits, X na. baka Baka tumbungan ka pa eh. baka matumbungan ako neto eh. Baka mag-reverse roles pa eh. Pero wala eh. Ba JJ. Ngayon, ba JJ siya sa okay, good, safe. So, Okay. pinasok ko pa rin. Pero alam mo yung nakapasok na doon sa ba JJ niya. Alam mo hindi ba JJ yun eh. May something nakakaiba eh. Paano yun? Paano kakaiba? Para malinawan yung mga audience natin. No. Para kang Baliwanag mo, Chris. Para kang uminom ng gatas, tapos sinabi sa'yo gatas siya, pero sinasabi mo, parang soya to. Sure ka bang gatas to? Parang, dito gatas ng baka, parang gatas to ng cow. Sabihin mo yung longganisa. Tapos sasabihin niya, so ito, para siyang,
babalikan ko na naman yung masalimuot na nakaraan. So, hindi siya basa kasi. Kumbaga, bukod sa hindi siya basa, hindi, yung muscle contraction, wala dun eh. Kumbaga, hindi wala. buhay yung... Kumbaga, parang peke. Parang peke talaga. Parang kang may laruan na ba, JJ? Butas lang. Butas lang. Butas lang, wala yung mechanics ng yung mga muscle ng Vagina. Pero kasi yung itsura niya, kasi kaya ka maninin lang. Kasi mukha talaga siyang vagina. Sa labas lang. Magaling. Sa labas. So, Maganda yung itsura niya. Tapos, pero pag pinasok mo, tapos, syempre, paano mo nalaman? Alam ko lang eh. Alam ng instinct mo na hindi ba JJ yun eh. So, naka-4 na bayo lang ako. Pero hindi siya umamin. Hindi pa rin siya umamin hanggang sa huli. Tapos may pupuntahan pa siyang amats party, yung in-house. So sabi ko, bahala ka na sa in-house mo. Baka tumbungan pa ako dyan. Tapos sinatid ko siya dun sa condo na yun. Tapos umuwi na ako. Tapos hinugasan ko na ng hinugasan yung edits ko. pero umapat na bayo ko pa rin. Siyempre, gusto mong malaman. Kasi nandun, nakapasok ka na, di ba? Gusto mong malaman kung talagang... Pero, alam mo nga, nung pang-4, hinugot ko na eh. Pero nalaman mo yung pangalan. Nakalimutan ko na. Nakalimutan. Ano masasabi mo sa kanya? Siyempre, kilala ka niyan. Kung sino ka man nanlinlang sa akin, tignan mo mga mata ko. Teka. O yan. Kung sino ka man nanlinlang sa akin, good job. Magaling ka talagang hayop ka. Pwede kang scammer kagaya ni Sian Gaza. Magaling ka talagang manguto. Ikaw ba, Haring Bangis, ano ang tsansa na mapeke ka rin ng ganun? Ikaw ba may kumpiyansa na mapeke ka o hindi? Ako kasi mabait ako eh. Hindi ako umiinom. Talaga. Hindi ako umiinom. Hindi ako nagpa-party. Ang libangan ko kasi gym. Kaya hindi mo ako malilin lang. Bakit ka hindi umiinom? Haring Bangis? Healthy lifestyle kasi ako eh. Tsaka wala kang mapapala kakainom eh. Oo. Yan. Di ba? Wala kang mapapala mo dyan. Sakit ulo mo pagkagising mo. Minsan mag-aaway pa dyan sa bar. Madadamay ka pa. Tama. Masira pa health mo. Anong ka masaya dyan? Masaya lang kayo kasi party-party, sayawan. Pero at the end of the day, ikaw rin ang masisira eh. Tama. Nung college kasi ako, puro inom ako. Puro inom, pariwara. Nag-drop na ako, drop out na ako, bagsak na ako. Tinatanong nila Airmats, sabi, kamusta yung pag-aaral mo? Marami ka bang bagsak? Marami ka bang bagsak? Sabi ko, wala akong bagsak. Proud ako, wala akong bagsak kasi hindi man talaga ako nag-enroll. Hindi, kasi hindi talaga ako nag-enroll kasi wala eh. Naano ko eh, parang... Pero alam nila, pumapasok ako. Kasi kakainom ko, Dota, yan, wala, napariwara. Pero natuto ako mag-gym. Na-addict ako sa gym. So, kinalimutan ko na yung mga tropa kong nagiinom. Hanggang ngayon, nag-aaya sila, inuman tayo, banding, ganun. Sabi ko, hindi eh, may goal ako eh. Meron akong pangarap eh. Kung sasama ako sa inyo, sama-sama lang tayo. Tama. Kasi kanina, sabi ko kay Haring Bangis, kanina bago tayo pumunta dito, sabi ko, Haring Bangis, ano mo gusto mo? Whiskey o wine? Sabi niya, pasensya na. Pero di ako umiinom eh. Teka, ilang taon ka na ba, Haring Bangis? Hula mo. Mga 28. Galing. 28? Galing. Only here, you only here. Heard it so, first. mukha kasing less than 30. Parang mid-20s, so 28. So, kumbaga, actually, yan eh, parang, kasi ang utak ng tao, nagmamature yan by 25 talaga eh. So, by the time, actually, ang mga tao, usually, kahit ako mga 27, 28, doon din ako parang ang corny na rin to, iinom ka gabi-gabi, 'di ba? Parang minsan parang sa pagbibigyan mo na lang yung tropa, pero yung dating thrill na parang hinahanap mo, parang hindi na ganoon. Parang tapos makikita mo may mga bagong mas bata doon sa bar. Yan nga eh. Parang hindi ka na tropa ng mga to eh. Parang ang babaduy nyo, tanginan nyo. Diba? Oo nga. So baka hindi ko na masakyan. Ayaw mo yung ikaw yung lalaki sa bar na 25 na paikot-ikot lang sa club. Naghahanap ka ng diba? love. Yung nga sinasabi ng isang na parang it would really suck if you would be the 40-year-old guy in the frat house. 'Di ba? Parang 40 ka na tapos nasa frat house ka pa rin. Ako yun eh. Sorry kasi ngayon, reverse. Ngayon, nung naghiwalay kami ng ex ko, parang ako yung 40-year-old guy sa frat house ngayon. Kasi alam mo ba, nag-download ako ng Bumble ngayon? Well, actually, medyo medyo, nung ikaw ay napatropa sa akin, Chris Bakula, medyo nagbaho ka na. Huwag ka nang bumalik doon. Babalik ako doon. Huwag ka bumalik doon, Chris Bakula. Pati ka sa ulo. Hindi, pero ganun. Parang learning curve yung buhay. Minsan nakala mo, na-figure out mo na, tapos bilang mawawala. Like sa pag-aasawa, yung sa mga tropa ko, may mga magulang. Akala ng mga magulang yan, na-figure out na yung buhay, tapos biglang naghiwalay sila midpoint nung Kaya nauso yung mga divorce saka mga annulment minsan eh.
Akala mo okay na bilang Isang iglap wala na. Oo. Pero Haring Bangis, kasi ang tingin ko dun sa ang image mo sa social media parang yung hindi, at least yung pinapakita mo na ang dating sa'yo astig, maangas, 'di ba? Kaya Haring Bangis ka nga eh. So parang they would think na ay ano to, pala inom to, ganyan. So pero hindi ka pala ganun talaga. Hindi, dati, oo. Pero kasi pag na-realize mo yung buhay, di ba, habang buhay ka na lang bang iinom ng mga tropa mo? Di ba? Anong mapapala mo dyan? Magkakapera ka ba dyan? Kasi habang tumatanda ka, siyempre magkakapamilya Ano yung nagpa-click sa utak mo na parang Tama na. walang sense to, parang ganun. Na nung na-addict ako sa gym talaga. Fitness talagang nagpabago ng lahat. Kasi ang pangit ng katawan ko eh. What's with fitness na nakaka-addict? Pag nakita mo kasi na nagbabago ka, kasi mas maganda kasing ma-addict ka sa pag-gym kaysa sa pag-iinom. Kasi sa pag-iinom, wala nade-develop sa'yo eh. Tumataba ka, pumangit katawan mo, nasisira yung health mo. Pero pag nag-switch ka sa gym, kasi ako nga, may pangarap nga ako eh, di ba? Gusto ko nga maging artista eh. So, paano ako magiging artista kung pangit yung katawan ko? Eh, nakikita akong artista dati, sila Aljo Labrenica. Oo nga. Ay, gaganda ng katawan nun. Derek Ramsey. Di ba? Paano ako magiging artista neto kung para inom lang ako dito, para Dota lang ako? Wala akong mapapala dito. Eh, gusto kong sumikat eh. Tama. Di ba? So, pagpapaganda ako ng katawan. So, yun ang naging simula. Gusto ko talagang sumikat, bata ako. Gusto ko maging artista. Yun talaga ang pangarap ko. Pero, habang tumatagal, syempre, gusto mo mag-artista. Pero ngayon, nalalaos na kasi yung mga artista. Oo. So, ang sumisikat ngayon ay vlogger. Tama. Oo. At saka kasi, pag vlogger ka, ikaw ang direktor ng sarili mong buhay. Kumbaga, ikaw yung artista sa sarili mong channel eh. Oo, ikaw na yung artista, director, Oo. producer, Ikaw, lahat na. ikaw mag-iisip kung paano kasi sikat. Wala ng ibang tao. Kasi pag artista, ako, director mo, ito gawin mo para sumikat ka. Oo. Ngayon, hindi. Mas mahirap pa maging vlogger. Social media. Tama. Paano kasi sikat? Ikaw lang gagawa niyan. Anong step ang gagawin mo? Like, di ba noon, yung mga podcast na ganito, yung mga vlog, for approval pa yan ng mga CEO o producer. Tama. Ay, di obra yan, Haring Bangis. Kasi si Dolphy nga ito ginagawa, hindi mo pwede gawin yan. Tama. So ikaw, yung creativity mo, laging mapuput on hold. Oo. Eh ngayon, lahat, free flowing, anything goes, di ba? Tsaka pag artista, may boundary eh. Oo. Hindi ka pwedeng ganito, hindi ka pwedeng magyabang, masira image mo. Tama. Para sa akin, ang hirap nun. Kasi gusto ko, magpakatotoo ako eh. Oo. Dun kasi a few months ago, itong si Utol, si Rendon, Si diba? Rendon. Ang isang statement niya, madami nagalit sa kanya na laos na nga yung mainstream. Diba? Oo. So, tapos, kumbaga, yun na nga, yung katulad sinasabi mo, mga social media people na yung namamayagpag. Which is, yun din naman ang sinasabi natin. Kaya nga. Na, kasi, yung mainstream media is dying kasi they are dependent dun sa technology ng una dun sa signal ng TV. 'Di ba? So pagdating nga dun sa ang dating nga nung mga ABS-CBN ngayon parang glorified YouTube channels na lang eh. Kaya parang YouTube channel na lang din talaga eh, kasi madami doon na lang nanonood sa YouTube eh. So anong madadagdag mo dun sa Wala na talaga. Para sa akin kasi, wala na. Yung mga artista mainstream, wala na. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi nila kayang gawin yung mga ginagawa namin. Kaya ba nila magyabang? Hindi nila kayang magyabang. Kasi Magmura. mawawala yung image nila eh. Magmura. Kaya ba nila yung magmura? Di ba? Hindi na. Tsaka may pinoprotektahan silang brand. So ngayon, kakaprotekta nila dyan, bumababa sila. Eh, ang gusto ng mga tao, yung away. Gusto nila yung issue. Yan yung mga Pinoy eh, di ba? Gusto nila yung parang may mapag-uusapan. Gusto nila yung may i-hate. O, di ba? Pero kasi, hindi mo rin pwedeng sabihin na patay na rin ng mainstream kasi may mga na-establish na sikat na talaga, hindi mo na mabubura yun. Oo. Katulad nila Michael V, hindi mo na mabubura yun kasi talagang sikat na. Ang sinasabi siguro ni Utol, yung mga bagong artista. Actually, magsabi ka nga ng mga bagong artista ngayon, hindi mo kilala eh. Kaya nga. Si Dominic na, hindi natin kilala. Si Minsan Dominic. nga, may nag-gym dito. Artista daw eh. Ini-sponsoran. Ay, artista po yan. Artista ba yan? Hindi ko kasi kilala eh. Oo, tama. Tanungin mo na lang kung kilala niya ako. Oo. Malamang kilala ka nun, di ba? Di ba? Kasi mas mainstream eh. Kumbaga, pag may ginawa ka mali, nag-trending, makikita mo sa Facebook, lahat ng tao nagpe-Facebook na. Mismo. Di ba? Eh, yung artista,
makikita mo ba yun, magkamali, hindi nila ipopost. Daniel Padilla nga, nambababae, hindi nila pinapatrending eh. Oo, Kasi may pumipigil. Hinohold nila yung image niya. Tama. Oo. Pero may sa tagal, syempre sikat ka din, di ba? So, meron ka bang mga enkwentro sa mga mainstream people na, alam mo yun? Nagkabanggaan na kayo ng mga diba? landas, ganyan. O parang gano'n, anong mga komento nila Ang sa'yo? ano sa, mga ganyan? ang sa akin kasi, yung mga artista kasi mayayabang eh. Oo. Actually, mayayabang sila. Lalo na yung mga, basta mapapansin mo sa aura nila eh. Pag kunyari, may artista kang nakita, parang kala mo ang taas ng tingin sa sarili. Mhm. Makikita mo yan, lalo na pag may mga commercial. Kasi ako, rin ako sa mga commercial eh. Nag-go-see din ako. Mga VTR, ganyan. Mga VTR, ganun. Pag may nakita ka parang artista, parang kala mo ang taas ng tingin sa sarili. Parang ganun. Mapapansin mo yun. May kilala Mararamdaman akong mo ganyan, eh. komedyante. Nag-gym doon sa AF Hemadi. Nakikita ko yun, bukbukin mo ka ano. Oo. Mararamdaman Okay. mo na parang, hindi, artista ako eh. Pero para sa akin, okay lang. Oo. Kasi gusto mo yung ganyan eh. Mhm. Kasi mas maganda kasi yung humble ka pa rin. Approachable ka. Oo. Di ba may makikita artista pag nagpa-picture, ayaw pa? Oo. Kung hindi ka nakakilala, ayaw pa magpa-picture. Kaya nga, Di ba? masyado akong busy. Parang feeling sa stage yung may paparazzi. Oo. ganyan. Maraming ganun talaga Oo. yung mga bago. Yun lang ang masasabi ko sa mga dapat talaga be humble. Pero wala ka naman nakabanggang mainstream na artista, yung nagkaangasan kayo, wala pa naman. Wala pa naman kasi walang gustong bumangga sa akin eh. Oo, tama. Pero kung may babangga sa akin, dapat lakas-lakasan nila. Lakasan nyo mga hayop kayo. Hindi talaga kasi ako matindi talaga pag bumangga ako eh. Di ba? Bakit Haring Bangis ang napili mong ipangalan sa sarili mo? Haring Bangis kasi nung college ako, adik ako sa Dota, pangpustahan talaga ako. Ang galing ko mag-Dota. Talaga? Talagang pandayo kami, talagang pustahan. Wala akong maisip na pangalan. Sabi, mag-isip ka ng pangalan kasi nilalagay ko pangalan ng Jormiel. Kasi sabi, pag nang-trust talk, kakilala ka. Huwag naman trust talk. Nag-isip ako ngayon, biglaan. Tapos, Bangis na lang nilagay ko. Bangis. Tapos, yun doon talaga sa Dota yon. Tapos, nung nagkaroon ng BOTY, dinagdagan ko. Siyempre, gusto mo mas mabangis pa, dilagay mo ng hari. Hari? Oo. Ako pinakahari ng mga mababangis. Oh, ito, doon sa BOTY. gusto mo pa babalikan yun? Hindi, okay lang. Wala sa akin yun eh. Hindi, kasi, bakit naman si Casimero ang nilabanan mo? Hindi, kasi ganito. Matindi naman nun. Oo. Hindi, mabangis ka nga eh. Dapat lumaban ka sa malakas. Kumbaga sa top. Kasi ang naisip nila, pag kilalaban ka namin sa mga mahina-hina lang, syempre, Haring Bangis ka eh. Yung image mo, di ba? Oo, Haring Bangis ka, tapos lalabanan mo, vlogger lang. Si Wamos. Labanan mo yung professional. Oo nga eh. Yung kampiyon. Actually, nung kita unang nakita, sabi ko, Haring Bangis. Kasi siyempre nakita ko malaki katawan. Oo. Tapos sabi ko, baka si Casimero ang lalabanan, professional Professional. boxer. Ganun ako kabangis. Pero tignan mo professional boxer yun, pero hindi ako tumanggi. Hindi ka umurong. Hindi ako umurong. Tara, suntukan tayo dito diba? sa may ano. Yun yung kahanga-hanga kay Haring Kaya nga Bangis. mabangis eh. Talo ka, pero lumaban ka. Pero nag-train ka rin nun. Hindi ako nag-training. Actually, nahalata ako eh. Kasi mga fight fan kasi ako talaga eh. So parang, at saka nag-train din ako kahit paano. bawal pala yung double punch. Oo, yun. Yung dalawang kamay sabay. Kala ko si pwede. Bawal. Sige, kwento mo nga sa akin kung paano yung mga experience mo doon. Kasi kung Hindi, basta sabi ko, how did you take it after? Sabi ko, sige, suntuan kami dyan. Game. Hindi, malaki din TF eh. Sige, putya, mabangis ako eh. Di palag tayo dyan. Di-double punch ko. Bawal pala yun. Tapos tapos ni wrestling ko din. Sabi, bawal yung mga ginagawa mo Tapos nag-time out ako kasi pagod na ako. Wala akong training. Sabi, bawal mag-time out dito. Tapusin mo yung 2 minutes. Sabi ko, putya, ang dami nyo naman rules. Kala ko ano lang to. Hindi naman professional to. Tayo ko na. Tumigil ako. Pero malakas din talaga suntok niya. Pero si Casimero, hindi ka din pinatawad talagang, Hindi ako pinatawad kasi galit na galit siya sa akin. Gigil na gigil siya eh. napikon din talaga Pikon siya. na pikon talaga siya kasi syempre gusto niya rin magpasikat eh. Di ba? Actually, nabitin siya kasi hindi umabot ng 1 round. Hindi, diba? actually after no, nag-ano pa kami sa labas. Talaga? Nag-sparring pa kami. Ito seryoso na walang video. Sabi ko, tara, sa labas na lang tayo, walang video. Talaga, ano nangyari doon? Walang gloves. Walang gloves. Gulpi ako. syempre. Talaga? Walang nag-video noon? Walang nag-video? Kasi Hindi, biro lang, biro. akala ko may nangyari pang tension eh. Parang Hindi, wala Khabib sa Conor. Pero Hindi, pero kasi sabi ni Utol, kung hindi mo gagawin yan, hindi kasi sikat. Oo nga, tama. Di ba? It's now or never.
Ano yung so basically humingi ka ng advice kay Utol Kay Rendon. Oo, actually, siya yung nag-advise. Paano yung how did it go? Sabi niya, malakas yung kalaban mo. Mabubugbog ka talaga dyan. Hindi man natin alam mangyayari kasi Casimero yan eh. So, ikaw, kung gusto mo sumikat, ituloy mo yan. Yan na yung chance mo eh. Gusto mo sumikat, di ba? Oo. Ituloy mo. Pero kung gusto mong ayaw mo sumikat, normal ka lang dyan, huwag ka na lumaban. No. Tama. Huwag ka na magpabugbog. Parang ganon. So, ako, nag-isip din ako. Isang gabi, syempre, pucha, gugulpin ako nito. Delikado eh. Hindi, buhay mo kapalit nun eh. Malakas suntok nun eh. Tama. So, syempre ako, wala na to, bahala na. Take the risk or lose the chance. Di ba? Tama. So, yun ang ginawa ko. Sige, risk na. Laban na to. Kahit wala akong training, sige, laban na to. At hindi mo pinagsisihan. Hindi. Na wala Kasi ka yun, doon. doon na ako nagsimulang sumikat eh. So, So, wala ako dito ngayon kung hindi nangyari yun. Oo. tama. Oo. Well, yung kay Rendon din kasi, maganda sana kung kay Rendon natin mismo natatanungin to, Oo. no? Pero siguro pwede rin natin yung tanong, yung pinagdaanan niya na, kasi scripted, kumbaga basically nagpasapak siya doon, Oo. 'di ba? So, anong Paano nagpasapak? yung kay Kiko Matos. Sinapak niya pala si Kiko Matos. Hindi, totoo yun, ha? Lupakan Totoo niya, yun, 'di ba? totoo yun. Si Kiko Matos pa lang nagpasapak, 'di ba? Oo, nagpasapok. Oo, tapos pero yung ano ba, 'di ba yung siniko siya, nagdugo yung ilong ni Rendon. Totoo rin yun. no? 'Di ba? Totoo rin yun. Na hindi pinag-usapan. Hindi Parang- pinag-usapan. Hindi Pucha. pinag-usapan niya na so dapat magba-basketball lang talaga sila Oo, doon. basketball lang. Tapos itong nakagulo nun eh. Kaibigan mo si Kiko Matos, di ba? Hindi ko naman masyadong kaibigan, Oo. pero naging guest ko lang. Nanood yun dati sa akin, yung naging stand-up comedy pa ako. Nandun siya sa gitna. Oh. Pero kasi kailangan mong gumawa ng something na risk talaga kung gusto mo talagang sumikat. Kasi kung puro play safe ka lang, wala eh. Di ba? Play safe. Play safe. Oo. Ayaw mo ng ganyan. Ayaw So- mong anuin to. Parang So, wala eh. So how did it change your life nung after that? Siyempre, tumaas yung views mo. Nakilala ka eh. So, vlogger ka, tumaas views mo, tataas pera mo. Magkakapera ka. Okay. So, yun. Madali lang naman magpasikat. Mahirap yung mag-sustain. Tama. Pero dun sa syempre meron kang kasi I would assume wala kang paki dun sa mga haters sa internet eh. Wala talaga. Oo, pero Siyempre yung, kasi, pero yung mga tropa mo nakilala ka, syempre Lenny, nakita kita Boss A, Boss A. ano yung iniisip mo ba sila na yung image mo sa real world? Wala. Basta ako, magustuhan mo ko hindi, wala akong pake sa'yo. Basta Parehas Basta lang. panoorin mo yung video ko. Oo. Di ba? Diyan ako kumikita eh. So kung hindi mo pa panoorin, yun, mas concern ako dun. Ikaw Aaron, anong tropa mo na ba siya nung anong masasabi mo nung nangyari yan? Magkababata Kasi sila. kung totoong tropa talaga ni Haring Bangis, Oo. alam mo na yan na kung ano talaga yung ugali niya. Kaya kahit anong gawin niya na, ay, mabuting tao talaga to. Na Oo. Pero yun nga, mabangis talaga siya pag bibumangga. Oo. Kaya wag So- na wag yung babangga. So kung nagkataon na nagkarambulan kayo kasama ka ba dun sa BOTY? Wala ako nun. Wala. Oo. Di ba? Tatanungin ko sana kung Ano ginagawa mo ng mga panahon na yun? Nagjajabol ka ba nun? Nasa online support kami yan. So, kinakalat namin yung video para mas marami manood. Pero Nasa tech kami. Kung tropa ka, no, tapos kaaway ng tropa mo, mga Casimero. Hindi, pero... Rambulan. Oo. Apat na suntok-susuntok ang Pero ganun talaga eh. Siyempre, sino ba naman lalaban dun? Pro box. Si Mary yun. Di ba? Tas, Tsaka may maangas din yun eh, di ba? maangas Mga talaga yun. Casimero. Maangas ng Pinas yun. eh. Pero, Klase. si Casimero ba pinag-uusapan pa ngayon? Hindi na. Well, pa naman. May Sa konti. boxing sa Sinabi boxing ako. circle. Kasi nagbablog din yun eh. Nagbablog din kasi si Casimero. So, kumbaga, sakto nga yun kasi nakilala ka nung mga sa boxing community. Usually, yun ang manonood sa'yo. Boxing, basketball. Ayan, pinasok ko na rin pati basketball. Basketball. Oo, Lately. lahat ng kasi sports, magaling ako. No. Yun ang sinasabi ko sa social media. Lahat magaling ako, walang kayang tumalo sa akin. Talaga? Kahit yung mga PBA nga, di ba? Nahamon Oh, nila ako. si Pingris ba? Si Pingris? Si Helterbrand. Helterbrand. JJ Helterbrand. Pero sabi ko, hindi ka mananalo sa akin. Si Calvin Abueva gusto mo. Si Calvin din. No? Pero kasi may kontrata pa siya eh. Kaya hindi pa. Puta, ang laki nun. Ang laki nun si Calvin. Gano'n ba katangkad yung... Saktuhan lang siya, di ba siya diba? sobra? Nakikita ko na yan. Huwag na natin pag-usapan yung incident na nagkakitaan kami sa loob ng bahay. So, ayun. Sakto lang. Parang kayang-kaya mo si Calvin. Kaya. Kayang-kaya mo yan. Talaga?
I mean, sa laro. Sa laro, oo. I mean, hindi pala sa laro. Kasi magaling na pala yung player. Pero I mean, kumbaga, hindi siya ganun katangkad kasi. Hindi siya yung dakdakan na, alam mo yun. Pero ano ka ba, nag-i-sports ka talaga, Haring Bangis? Wala akong sports. Ano lang, kaya yung natuto ko mag-gym, ito na yung pinaka-sports ko, gym talaga. gym lang. Bodybuilding. Sport naman talaga. yun. Sports siya. naman talaga. Pero yung okay itong bodybuilding. fitness army na meron silang basketball, full court. Kompleto. Talaga? Meron yun, hindi ko pa nakita. Sobrang ganda, 24 hours. Dapat pa pala mag-basketball tayo minsan dito. Oo. Sige. Dapat. Hindi mo rin mag-basketball. Yan natin si Nico David. Kaya ba hindi ko na pwede 4'11 yun? Baka di niya abot yun. Pero galit kay Nico, David. Galit. Hindi. Tropa ko yun. Hindi kasi may picture si Nico na nakataas yung paa niya sa couch eh. Hindi, So in-assume ko na 4'11 yung height niya. Mahal namin yun si Nico Pero David. love namin yun si Nico. Mahal namin yun si Nico David. Kaso di nag-guest sa podcast namin. Naunaan ka pa ni Haring Bangis. Oo. So, ayan. Teka. Magwa 1 hour na rin Ayan. tayo. 55 minutes. Grabe, mga ano. So, etong sa social media, ano yung mga ano yung ultimate plan mo, Haring Bangis? Social media, pinaka-ultimate plan. Syempre, sumikat pa. Sumikat. Kumbaga, kulang pa eh. Ano yung itsura nung talagang sikat na sa ngayon? Kasi maaring pag naabot mo yun, pwedeng pa eh. May mas kasunod pa eh, di ba? Oo. Pero right now, ano yung na-visualize mo na parang, ito yung peak. Ito yung kaya kong yung peak ko na na-imagine sa ngayon. Yung hindi ka na makapaglakad sa mall. No. Yung pag nakita ka nila, Dudumugin ka. dumog talaga. Ngayon kasi ang nangyayari kasi pag nakita ko sa mall, siguro pa-picture ganun. May marami din. Pero gusto ko talaga yung di na magkasya yung mga tao. Parang laging may mall tour. Yun ang gusto ko eh. Yun ang target ko talaga. Pero ako kasi pag nag-set ako ng target, ginagawa ko. Pero meron ka bang parang template na YouTuber na parang ganito yung ginagaya? Hindi, wala. O Gusto ko inspirasyon. nag-iisa. Nag-iisang Haring Bangis. Yan. Pero malaking factor din na may Rendon ke na Malaking tulong, syempre. Oo. Pero kasi ang sabi niya, hindi ka pwedeng lagi tayong magkasama. Oo. Kaya gumawa ako ng sarili ko. Kung makikita nyo yung content niya, iba rin yung sa akin. Hindi kami pwedeng magkaparehas. Ano yung dynamic ng pagka-tropa nyo as brothers, as business partners, or? Actually, hindi kami nagkikita niyan eh. Hindi kami nagkikita kasi medyo magkaano kami niyan. Medyo may tampuan kami niyan minsan. Ganun. Hindi kami talaga nag-aano. So, Okay. minsan may mga gatherings lang. Sama, ganun. Pero hindi talaga. Nakakatawa nga minsan, minsan titirahin mo pa siya dun sa mga content Hindi, kasi mo eh. kung may mali siya, ako magsasabi sa kanya. Kung may mali ako, siya na may magsabi sa Oo akin. nga, di ba? So, actually, okay naman So, yun. baga walang konsintihan. tama. Pag nagkamali ka, ayusin mo. Di ba? Para walang bias, no? Pangit kasi yung mali na nga, kinukonsinti mo pa. Oo nga. Maraming ganyan eh. Tama. Kay kapatid mo pa yan, kay tropa mo pa yan, kailangan, Oo. Ang nagkamali. Oo. Para fair. Ayos. Ayun, so si Haring Bangis pa na may plano siya magkaroon ng podcast eventually. Oo nga. Oo. Anong, meron ka bang pangalan? Ng podcast Wala mo, pa nga naisip eh. ba? Nag-iisip pa ako eh. Pero gigess ko din kayo doon. Oy, sige. Salamat ha. Actually, anytime, pwede ka namin i-guest kung trip mo. O kaya, pwede tayo sa Malbon, pwede tayo dito sa... Malapit lang kami dito eh. So, Or dito. may iba-iba. Ayos. Ayos. Sige. Kasama si Ikaw, Aaron. Coach Aaron, Ikaw, ano ang may last words mo last para words? sa mga... Yung yung meal yung prep. meal plan pala. Asa na? Ilabas mo na. Ilabas mo na yung... Meron ba? Ilabas mo na Meron yung meal plan. meal plan to si Meron tayong sponsor ngayon. Yun, no? Ayan, yung Promote kanyang natin yan. Gains. Gains. Ang tawag? Mag-subscribe na ako dyan sa meal prep niya next week. Eto, yan. Sobrang convenient niya. Tsaka kung makikita niyo yung katawan ni Coach Aaron, ang ganda eh. Business ba talaga to? Yeah. Business yan. Business ni ng mag-asawa. Oo. Si Aaron saka si Mika. Ano yan? Keto? Keto ba yan? Keto. Meron silang keto meals eh. Oo, Yan. pakita mo nga. Ano? Ayan, Keto oh. meals. Keto Gains meals. by... Gained by Azael's Kitchen. Uy, parang rap sa tong Sobra. Ang maganda dyan kasi pwede mong i-customize yung meal plan mo. Sino tong Azaels? Ay, yung son namin. Sabi na nga mo eh. Pwede bang tikman to?
Ano? Kamote? Iba Oh, yan. yan. Maganda yan. Titikman mo. Snacks. Oh, fruits. Maganda yan. Ako, nais kong... Magmukbang Tsaka ka pumapayat ka eh. Para pumapayat ka, napapansin ko, kailangan mo talagang kumain yan. Para pumayat ka, Che. Lately, hindi ka na nag-gym, no? Oo nga Ilang beses ka ba mag-gym sa isang linggo? Actually, nabawasan. Naging once na lang. Once a week. So, yan. good Titikman pa rin. natin ng ano titikman ni I'm gonna help myself. Sige, comics Ay, hindi, man. ano to? Hindi pala to kamote. prutas. O, prutas. Prutas. Tikman natin kung masarap ang prutas nila. Yan. Tignan natin. fruits. Ayan. Tikman mo na. Oh, yan. Nguya. Ano masasabi mo sa gains? Wala, lasang prutas. Well, prutas naman talaga. Pero ano paano makaka-order nito? Ngayon, Coach Aaron. I-send ko yung link. Check na lang nila. Sa comment section na lang. Sa comment Pati section. screen. Sige. Ayan. Ano natin? Yung page Ilagyan natin natin ng gains. Malaking tulong yan sa mga gustong Pagpapayat. magpapayat. Lalo na summer. So may Facebook page kayo and Instagram. Instagram, Ah, IG, guys. Pornhub meron. Pornhub. May scandal ba? May scandal ba? Well, napalitan ko kanina kayo ay aktibo sa inyong church. Oo. Singer ka pala. Singer yan. Baka pwede mo kami panlakan ng isang kanta. Isang kanta lang, para sa manonood. Isang awitin. Isang awitin. Ayan. Go, kaya mo Let's yan. welcome Aaron Ito yung Austria. Ito yung nag-boy-band. Ay, usama natin si Mrs. Let's welcome Aaron Austria. Go. Si ano? Go away. Nag-boy-band to. Ito yung nag-boy-band. Ito ba yung one way? Let's go. Jesus! Let's go. Go. Ito yung nag-boy-band. 1, 2, 3. Aaron Austria. Ano kakantahin? Yung Sa church. Yung, ang paborito ko dati, yung I can only imagine. Ano mo yun? Alam ko. Hindi niya alam. Ano, Mika? Anong magandang kanta? Hindi, mag-aanap na lang tayo sa sa YouTube ng ni performance ni Aaron. Sige. Anyway, Yun lang. yun lang muna. Haring Bagis. Maraming salamat Maraming sa salamat. pagpapangalak at Yun, sa thank you. pag-welcome dito sa amin dito sa Sausawan Podcast. Sausawan Podcast sa Fitness Army. Chris Paco, meron ka bang huling sasabihin? Wala na. Maraming salamat. Masaya usapan. Alright, yun lang muna. Paalam. We are out. Yes. Out.